ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo. News! Mga balita na magasugata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, Setyembre 13, 2025. Ang inyo tagbalita kada Sabado, Hope Torrechante. Kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. Kadiwa ng Pangulo sa Antique, 20 pesos nga bugas ipanagtag subong nga Setyembre 13. Reassignment ni WVMC Chief Dr. Joseph D. Nicolo sa Zamboanga City wala madayon suno kay DOH Secretary Ted Herbosa. Baron dagin panindugan nga wala siya kay labtanan sa reassignment ni Nicolo. Provincial Education Summit 2025 ginhiwat. RTF LCAC 6 nagpaandam sa mga politiko nga nagasuporta sa NPA. Masobra 1 milyon ka peso nga shabu na kumpiska sa bypass operation sa Haniway, Iloilo. Iloilo Province ginpabaskog ang early detection kag management sang type 1 diabetes. Kag DENR forest cover sa Western Visayas yara sa 12%, datos malayo pa sa ideal cover. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:05 sa aga. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagaywaton sa Tiripunan Business Park subong nga Setyembre 13 ang kadiwa ng Pangulo bilang kabahin sa handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat sa pagsaulog sang kaadlawan ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa aktibidad, ibaligi ang bugas nga 20 pesos kada kilo sa idalom sang benteng bigas meron na program. Ang kada repack plastic may sulod nga 10 kilos kag mabakal sa presyo nga 200 pesos. Prioridad nga makabakal ang mga mangunguma, mangingisda, senior citizens, persons with disabilities, solo parents, mga 4-piece beneficiaries kag may nadakaigo nga identification card. Kada panimalay ginatugutan lang nga makabakal sang tig-isa ka set agud mas madamo nga antikenyo ang makabenepisyo. Ang Office of the Provincial Agriculturist amo ang nagapanguna sa repacking sang bugas para sa distribusyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. 7,000 packs ang tig 20 pesos nga bugas ibaligya sang Department of Agriculture sa handog ng Pangulo sa Western Visayas. Radyo Pilipinas Report. Magabaligya sang 7,000 ka packs ang tig 20 pesos na bugas ang Department of Agriculture Western Visayas ug DAWP sa iwaton nga handog ng Pangulo Serbisyo Karawan sa nanaituhan nga probinsya sang Kabisayan nakatungdan. Sino sa DA Western Visayas, tig 1,500 ka pack ang handang ibaligya sa Aklan, Antique, Capiz kag Iloilo, samtang 1,000 kalibo ka pack ang ibaligya sa Guimaras. Kada pack sang bugas ang nagabugat sang tagpulo ka kilo. Hatagan prioridad sa pagbaligya sang parato nga bugas ang mga senior citizens, persons with disability, indigent, mga manghuhuma kag mangisda nga narehistro sa RSPSA, mga fishport workers kag mga construction worker, pati na ang iban pang mga minimum wage earner. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginaagda ang tanan nga mga nagapangita sang trabaho nga magpadulong sa Provincial Job Fair nga pagaywaton sa September 19, 9 a.m. to 4 in the afternoon sa Robinson Santique, Barangay San Angel, San Jose de Buenavista. Kabayin ini sang ika-31 nga anibersaryo sang TESDA kag sang World Cafe of Opportunities kag Tech Walk Day upod ang provincial government sang Antique paagi sa Public Employment Service Office. Ginapaabot nga madamo nga local kag overseas nga trabaho ang pagabuksan para sa mga aplikante. Mayara man sa nagakaigo nga mga ahensya sang gobyerno nga magahatag sang serbisyo kag impormasyon para sa mga interesado mag-obra. Radyo Pilipinas News. Reassignment ni WVMC Chief Dr. Joseph Dean Nicolo sa Zamboanga City wala na dayon suno kay Department of Health Secretary Ted Herbosa. Ang detalye sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas Report. Wala madayon ang reassignment ni Western Visayas Medical Center Chief Dr. Joseph Dean Nicolo sa Labuan General Hospital sa Zamboanga City. Inyang ginkumpirma ni Health Secretary Ted Herbosa sa mensaheng ginpadala sini sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sunod sa opisyal, nagtukod na siya sa team mag-imbestigahan ang mga nagandakta nga aligasyon. Naibaluan nangin mainit nga topiko sa social media ang nagwa nga dokumento tuwi sa reassignment ni Nicolo. Bukod sa pila ka aligasyon ni second lady official ang ginaligar nagpakakas sa iya sa WBMC. Madamong nagpabutyag sa suporta kay Nicolo halin sa mga empleyado sa Western Visayas Medical Center, local officials kag mga ordinaryo nga pumuloy bukod sa kalidad sini nga pagpamuno sa ospital. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Wala ako kahilabtanan sa reassignment ni Dr. Joseph Dean Nicolo internal matter ina sa Department of Health kag Western Visayas Medical Center. Ini ang pahayag ni Iloilo City Lone District Representative Jamjam Baronda. Suno sa iya ginapalaptas ang trolls ang pihak nga partido nga issue kontra sa iya kaladlawan. Ang ginaaligar nga nagapangayo siya sang kickback para kay Dr. Nicolo hindi makatarungan. Suno sa iya kabutigan ang tanan. Gintudlo niya nga mas maayo nga pamangkuto ng mga contractor nga gin-mention sang trolls. Dugang siling niya nga nakatutok lang siya sa iya trabaho sa kamera. Wala siya sang oras para sa pamulitika. Radyo Pilipinas News. Mabaskog ang panawagon ni Iloilo 4th District Board Member Rolando Destura kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa nga i-consider liwat ang reassignment ni Dr. Joseph Dean Nicolo Chief sa Western Visayas Medical Center. Suno kay Board Member Destura ang pag-reassign ni Dr. Nicolo sa Labuan General Hospital sa Zamboanga City nagahatag sang kabalaka. Ilang binagid sa iya na pamatud-an nga dedikasyon kag serbisyo sa mga pumuluyo sang Iloilo kag Western Visayas. Ginhingyo ni Destura sa mga nagahimo sang desisyon nga repasuhon kag ang kabug-usan nga performance ni Dr. Nicolo kag sakdagon ang mga probisyon sang Magna Carta para sa public health workers nga nagapatod sang
makatarungan nga kausa sa pag-reassign o kung pagsaylo sa mga public health officials. Dugang pa ni Distura nga si Dr. Nicolo nagserbisyo labaw sa ginapaabot nga talupangod sang iya pagka-accessible kagilayon nga pagbulig sa hindi maisip nga mga pasyente nga gina-refer sa mga publiko nga opisyal kag mga katapo sa komunidad. Ginsiling niya nga ang bag-o lang pagkilala sang WBMC bilang top performing hospital sa 2025 Integrated Hospital Operations and Management Program sa idalom sang pagpanguna ni Dr. Nicolo isa ka pamatuod sang iya igkasarang kag dedikasyon. Ang board member nagapanawagon man para sa transparency nga nagahingyo sa mga nagaduso para sa pagpahalin kay Dr. Nicolo nga binagbinago ng iya track record sang pag-alagad sa baylos ang ginaaligar nga personal o kon politikal nga motibo. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa masobra 200 ka pamilya kon kapin 800 ka tawo nga apektado sa sunog sa barangay 27 Bacolod City kang Biyernes. Suno kay Bacolod City Mayor Greg Casataya gilayon nga nagpalabot sang pauna nga bulig ang lokal nga pangulungan sang syudad sa mga nasunugan. Ginpasiguro man sang alkalde ang gilayon nga pagsugod sang pagproseso para sa dugang nga bulig halin sa city government. Nagpasalamat man ang alkalde sa mga firefighter volunteer kag tanan nga nagbulig para sa apektado nga pamilya. Radyo Pilipinas News. RTF LCAC 6 nagpaandam sa mga politiko nga nagasuporta sa NPA. Radyo Pilipinas Report. Nagpaandam si Regional Task Force Ending Local Communist Armed Conflict 6 spokesperson Prosecutor Flosemer Chris Gonzales sa mga politiko nga nagasuporta sa rebeldeng komunista nga hindi sila luwas sa mga kaso kung mapamatundaan nga nagabulig sila sa grupo. Suno kay Prosecutor Gonzales, may saka politiko sadto nga ginpaidalom sa case build-up apang wala madayon ng pagpasaka sang kaso buong nagtaliban ini. Seryoso ang RTF LCAC 6 nga kung sino man nga politiko nga nagatagpundo kung suporta sa New People's Army ang pasakaan sang kaso kag posible man nga makakas sa serbisyo. Dapat magserbi ini nga pahanumdum sa mga politiko bukod may ginsumpaan sila nga katungdanan sa pumuluyo kag hindi sa rebeldeng komunista. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas News. Aklan Provincial Police Office nagahiwat sang tulid nga investigasyon sa ginaaligar accidental firing nga nagresulta sa pagkamatay sa isa ka pulis sa Altavas. Ang detalye sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas Report. Ang Altavas Municipal Police Station sa idalom sang supervision sa Aklan Police Provincial Office nagapatagan sang tulid nga investigasyon sa ginaligar accidental firing nga nagresulta sa pagkamatay sa isa ka pulis nga assigned sa 4th Maneuver Platoon 1st Aklan Provincial Mobile Force Company nga nakabase sa poblasyon Altavas, Aklan. Natabong insidente alas 4:15 sang kaagawon sang Setyembre 11 sa sulod sang campus ng 4th Maneuver Platoon. Ang biktima sa kapatrolman nangyari sa sulod sang iyang kwarto sa naglupok. Ang service firearm gilayon siyang gindala sa Altavas District Hospital sa mga rescuers rin sa Altavas MDRRMO apang gindeklarar siya nga dead on arrival sa attending physician. Na-recover sa crime scene na service firearms ang biktima. Giyon pa idalom naman ang pusil sa ballistic examination samtang pati kayunon man ang paraffin test sa kamot sang biktima kag inyang may panugot halin sa pamilya. Nagpalabot sang simpati ang PNP sa pamilya sa napatay kag pasigurong buling nga kinahanglan nila subong at iyon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpakigbayin ang Civil Aviation Authority of the Philippines Area 6 sa third quarter National Simultaneous Earthquake Drill nga ginpangunahan sa Office of the Civil Defense kag National Disaster Risk Reduction and Management Council. Tanan yung satellite airport sang Kaap 6 nga ginabukusan sang Iloilo International Airport, Kalibo International Airport, Bacolod Silay Airport, Rojas Airport, kag Antique Airport ang nagpasakop sa drill nga nagatuyo nga pasang karon ang ihibalo sa mga pumuluyo sa pagresponde
kag pag-evacuate kung may linog. Ginpapaskog man sang NSED ang koordinasyon sang nagkalain-laing nga ahensya sang gobyerno, lokal nga panguluhan, eskwelahan, ospital kag iban pa nga institusyon sa oras sang magluntad ang linog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 1 milyon ka peso nga shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa banwasang Haniway sa Iloilo. Ang detalye sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Arestado sa kapulisan ang 3 ka individual sa ginpatikayon nga buy-bust operation sa Barangay Hines, Haniway, Iloilo. Ang suspect gintilala nga Sanday alias Pudo, 45 anyos, kag residente sa Barangay Pangilihan, Haniway, alias Tantan, 53 anyos, kag residente sa Barangay Hines, kag alias Ana, 32 anyos, kag residente sa Barangay Badlan, Kalinog, Iloilo. 150 grams ng shabu nga nagabalor sa 1,020,000 pesos ang nakumpiska sa mga suspect. Ang operasyon ginpatikayon sa Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Haniway Municipal Police Station, kag 603rd Mobile Company. Sinaki Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, wala untat ang kapulisan sa paglagas sa mga nagaduso sa iligal nga droga sa Western Visayas. Nagapabilin nga komitido ang PRO6 sa maproteksyonan ang mga komunidad batok sa iligal nga droga. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Province ginpabaskog ang early detection kag management sang type 1 diabetes. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginistoryahan sang Iloilo Diabetes Mellitus Technical Working Group sa pagpanguna sang Iloilo Provincial Health Office ang mga estratehiya kag interbensyon para sa madasig nga paghibalo kag husto nga pagmaneho sang type 1 diabetes ilabi na sa mga kabataan. Lakip sa sini nga estratehiya nga natungod sa Sinapol amo ang barato nga screening kag mga makabag-o nga inobasyon agud makalikaw sa type 1 diabetes ukod juvenile diabetes nga sarang magwa bisan sa lamharon nga edad. Samtang magahatag naman ang Humanity and Inclusion, isa ka non-government organization sang insulin, glucose testing kit, kag iban pa nga medical supplies sa mga benepisyaryo. Sunod sa provincial government, 1,000 ka beneficiaries ang iga-enroll sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Forest cover sa Western Visayas, yara pa lang sa 12% sunod sa DENR. Datos malayo pa sa ideal cover. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. May ara sang kapin 400,000 hectares ang katunggan ng Western Visayas. Pangyara pa lang sa 12% ang forest cover sang rehiyon sunod sa Department of Environment and Natural Resources, Western Visayas. Ginpahayag ni DENR6 Regional Executive Director Raul Lurilla, malayo pa ang rehiyon sa paglabot sa ideal forest cover nga yara dapat sa 48 to 52%. Sa piyak sinigin pasalig sang DENR6 Chief nga ginasiguro nila nga protektado kag nakabenepisyo ang mga pumuluyo sa forest cover sang Kabisayan nakatundan. Sandig sa datos sang ahensya sa idalom sang National Greening Program, naka-accomplish ang Western Visayas sang 11,000 hectares ka additional tree plantation sa rehiyon. Magluwas diri, nagapadayon man ang mga programa sa mga lokal nga panguluhan sa pagtanom, pagpadamo sa puno, kakagiban pa ang mga rehabilitation efforts, lakip na ang forest protection sa mga tree plantation. Naibaluan nga ginhiwat sa Iloilo City ang National Conference sa Society of Filipino Foresters Incorporated nga may tema Promoting Wood Self-Sufficiency and Biodiversity Conservation. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Provincial Education Summit 2025, ginhiwat ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Effective, relevant, and transformative education in Iloilo. Iniyan ang tema sa ginpatigayan ng Provincial Education Summit 2025 sa Grand Sing Hotel sa siyudad sang Iloilo. Nagtambong sa summit ang mga alkalde, LG officials, school officials, and Department of Education, kada iban pang stakeholders agad istoryahan ng mga programa sa edukasyon sa probinsya. Dinapit na bisita sa summit si DepEd Yusek
Attorney Peter Irving Corvera nga nagatag sa mensahe sa mga tumalambong sa diin iya gindayaw ang mga best practices ng probinsya kabuylog ang Department of Education labi na sa pagpasangkad sa kalidad sa edukasyon. Diin pakigbayan naman ni Dr. Ernesto Cervillion Jr., Iloilo Division School Superintendent, ang mga programa nga ginaobra sa DepEd in partnership sa probinsya sa Iloilo halin sa pagtingwa nga mapataas ang literacy kag numeracy rate, enrollment to employment program kag madamo pa. Ginpayag ni Jose Corvera ang bugos nga suporta sa sektor sa edukasyon kag ila ginatingwaan nga mabuligan ang tanan nga mga programa. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bugos nga suporta agud mapasangkad ang estado sa edukasyon sa probinsya sang Iloilo handom nga malabot suno kay Governor Defensor. Ang detalye sa report ni Janelle Baklay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Komitido ang probinsya sa Iloilo sa pagbulig sa Department of Education na gudapunan ng kakulangan sa ulit klasyan sa pinakabulutuan sa probinsya sa Iloilo. Sa State of the Education Address ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., sa giniwat ng Education Summit 2025 ginpayag sining igapasiguro sa lokal nga panguluhan kabuylog ang DepEd nga matukod gilayon ang kinahanglanon ng mga classrooms. Sa datos ng DepEd, yara sa 1,665 ka classrooms ang kinahanglan pa mapatukod agud ma-address ang classroom shortage sa probinsya. Yara sa 468 ang kinahanglan sa urgent construction, samtang yara naman sa 7,279 ang mga kinahanglan sa repair. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Partisipasyon sa local government units sa pag-construct sa mga classroom sa bulutuan suportado ni DepEd Jose Corvera. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ninasuportahan ni DepEd Undersecretary Attorney Peter Irving Corvera ang plano ng pagpartisipar sa lokal nga panguluhan sa pagpatukod sa mga classrooms sa mga bulutuan. So kay Corvera, mas maayo kung may direkta nga partisipasyon ang DepEd kag ang LGU sa konstruksyon sa mga classroom sa diin sa karon ng DPWH amo ang in charge. Magluwas sa LGU ang nakahibalo sa sitwasyon sa ilang lugar. Sila makarekomenda man sa maayo nga disenyo kag mapasiguro nila nga ini ang matapos on time. Sa tuig 2026 targets ng DepEd nga makadugang sa pagpaubra sang 165,000 ka mga classroom kasunod sa prioridad sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Subuman pagsuporta sa mga manunudlo ang gintawag sini na Heart of Education. Yaraman sa 60,000 ka teaching positions ang pagabuksan sa marason nga tuig nga ginalauman makapabaskog pa sang workforce ang ahensya. Nasugura naman ang pagpatuman sa paghatag sang 7,000 pesos nga medical allowance kag 10,000 pesos nga education allowance para sa mga manunudlo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang 15 ka pares ang estudyante nagpaindis-indis sa Science Quiz Bowl. Yari ang report. Nagupod man ang DOET sa ginhiwat nga Western Visayas Regional Science and Technology Week 2025 sa Rojas City, Capiz. Madamo sang paindis-indis kag aktibidad nga ginpasakupan sa mga estudyante. Lakip sa mga ginbuylugan sa mga bumuluto amo ang Inter-School Science Quiz Bowl sa diin 15 ka pares sa mga estudyante gikan sa pribado kag pampubliko nga secondary school sa Rojas City kag probinsya sang Capiz ang nagpaindis-indis. Nagkampiyon sa Audrey Kian Besa kag Avril Aisaya Alojado sang Capiz National High School sa tapos makakuha sang 50 points. First runner-up Sunday John Leonard Divino kag Matthew Francis Tolentino sang Feliciano Yusay Consing National High School. Kag insundan ng Hazel Mel Perialde kag Zyke Anthony Fuentes sang Vicente Andaya Senior National High School na may 35 points. Magluwas sa quiz bowl, nagpasakop man ang mga estudyante sa mga forums na kipna sa Consortia for Regional Excellence, EdTech Talk kag Science and Technology Podcast tuhoy sa mga nagkalain-laing na inobasyon sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Nanoy tuway nga produkto sa mga SLP beneficiaries ang DSWD sa bugos nga Pilipinas siga pasundayag sa buksan nga bazar sa Kapitolyo. Radyo Pilipinas Report. Ipasundayag sa 2025 Alunsina Kabuhayan Convention and Bazaar ang nanoy-tuhan nga produkto sa mga benepisyaryo sa Sustainable Livelihood Program o SLP sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang Alunsina buksan sa Setyembre 16 sa Iloilo Provincial Capital kag magalawig tubtob Setyembre 18. Suno kay Ralph Rafi Daisog, Information Officer for sa SLP National Program Management Office o kon NPMO, katuyuan sa Alunsina nga mapakilala ang mga produkto kag serbisyo nga ginatanyag sa mga SLP beneficiaries sa publiko kag mapaambit ang ilang mga good practices sa iban pa nga beneficiaryo. Samtang suno kay Rosalie Ann Bolo, Project Management Officer 3 sa SLP NMPO, lakip sa mga mabakal ang handicraft, dekorasyon, kagiban pa nga non-food products pati na ang mga nanway-tuhay nga delicacies, kagiban pa nga food products sa rehiyon. Debaluan nga ang Alunsina, unang ginhiwat sa Metro Manila sa nagdigay nga tuig, kag nakatipon sang 1.2 million pesos nga gintingog makita. Sa mga tuig, nagalaw mga hensya nga malapawan pa ini sa bulig sa Mailonggo nga magabakal sang igapasundayag sang tatak Pinoy nga mga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, sobra 475 kilos ang basura na kolekta sa clean-up drive sa Rojas City. Yari ang report. Radyo Pilipinas Report. Kadungan sang ika-8 anibersaryo sang Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office kag ika-125 nga anibersaryo sang Philippine Civil Service isa ka coastal clean-up ang ginhiwa sa Punta Cugon sa Rojas City. Sa mga aktibidad, 475.5 kilos ng basura ang nakolekta, lakip na ang PET bottles, botelya, plastic cups, diapers, food wrappers, pagiban pa nga mga plastic materials. So, sa Kapenro, ang coastal cleanup wala lang nagtinlo sang coastal community, nagserbe man ini nga pahanumdom sa tanan nga mangin responsable sa paghaboy sang basura. Dugang pa sang Kapenro, ang pagpangapin sang kadagatan hindi lang responsibilidad sa kalibutan, isa man ini kalegasiya para sa masunod nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:29 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamayad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Magpabiling nga naka-follow sa Radyo Pilipinas para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Kaupod si Alan Defante kag Vermore Aventura sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa loob ng 78 taon, ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pangunguna ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay naging boses ng bayan, kasama ng lahat ng Pilipino sa bawat yugto ng kasaysayan. Mula sa pagsahimpapawid ng aming unang estasyong DZFM sa Maynila noong 1947 hanggang sa patuloy na paglago ng 36 na himpilan ng Presidential Broadcast Service sa bansa sa kasalukuyan. Hindi matitinag ang aming misyon, maghatid ng tapat na impormasyon at makabuluhang kaalaman para sa mamamayang Pilipino. Kasabay ang patuloy na pagpapaigting ng 31 provincial radio stations ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa bansa. Patunay ng aming tuloy-tuloy na pagsisikap sa paghahatid serbisyo ang pag-angat ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa top 5 AM stations sa Metro Manila na ipinagpapasalamat namin sa inyong patuloy na pagtitiwala.
Hindi lang sa balita at musika kinikilala ang ating himpilan. Mula pa noong 1986, ang RP2 Sports Radio ang tanging sports broadcast institution ng bansa. Hatid ang sports for all para sa bawat Pilipino saan man dako ng mundo. Bukod dito, ang Radyo Magazine 1278 kHz na nagsisilbing general information station na nagsusulong ng edukasyon, kultura, turismo, kapaligiran at mga programang handog ng pamahalaan para sa sambayanan. Pinarangalan ng Commission on Filipinos Overseas ang PBS-BBS sa pangunguna ng RP World Service sa natatangin nitong kontribusyon sa paghahatid ng serbisyo at impormasyon para sa ating mga OFW at kababayang Pilipino saan mang sulok ng mundo. Mula sa Luzon hanggang sa Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo, kasama ninyo kami. Sa gitna ng lumalawak na hamon ng digitalization, patuloy na kinikilala ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang tagapagpalaganap ng impormasyon. Sa digital space, halos 1.2 million na ang taga-subaybay ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko Facebook page. Sa pandaigdigang entablado, pinarangalan ang Radyo Pilipinas sa kategorya ng government streaming sa Asia Pacific Broadcasting Awards. Patunay ng aming walang sawang pagsusulong ng makabagong pamamaraan upang maipahatid ang mas mabilis, mas mahusay at mas malawak na serbisyo para sa bawat Pilipino. Kasabay nito, mas pinatatag ng Presidential Broadcast Service ang FM group nito sa paglulunsad nitong Pebrero 14, 2025 ng pangmasang FM station na nakilala bilang 87.5 Republika ni Juan, Music for Everyone. Pinasimulan din ang pangmalakasang hybrid AM-FM broadcast ng 104.3 The Capital na mula sa pinagsanib na programa ng PBS flagship station 738 kHz, Radyo Pilipinas Radyo Publiko at 104.3 The Capital. 78 taon ng serbisyo publiko at sa mga susunod pang kabanata, asahan ninyo kaming patuloy na maghahatid ng tapat at makabuluhang serbisyo para sa sambayanang Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas, 585 AM.